Nagsimula ang ating kwento sa loob ng madilim na dungeon na makikita ang matulis na bato sa tulo nito ay isang tubig na pumapatak ito pababa at tupunta rin ito sa matulis na bato. At sabay sa pagluhod ng isang tuhod at tinanong ng kasama niya kung okay lang ba ito, sumagot naman ito sa pamamagitan ng pag-aray nito. Kaya't inalalayan nito ang kanyang kasamahan na sugatan at sinabi ng nakahod na kailangan daw ng kasamahan niya na kumapit lang ng kaunti, magsisilita pa sana ito. Nabigla na tomba ito sa lupa kaya't napaaray ulit ito, nagulat naman ang nakahod sa kanya. Kaya't lumapit na ang mga kasamahan nito para tulungan siya at may nang salita na may isa pang tao ang bumagsak na naman, sabay tanong nito na ilan na kasamahan nila ang bumagsak sa puntong ito. Dagdag pa nito habang hawak nito ang sugatan na braso na, ang mga healer raw ay hindi na magkakaroon ng sapat ng mana sa pagsalakay na ito, nagsalita naman ang naka-armor na nagtatanong ito kung hindi ba raw sila mamamatay sa ganitong pagsalakay. Sumagot naman ang sugatan sa kanila na ayos lang raw ito. Pagkatapos tumingala ito na sinabi na may pag-asa pa raw siya sa imperyo. Dahil raw kasama nila, ang bayani ng imperyo na si Bern. Pagkatapos lumingon si Bern sa mga kasamahan nito na sinabi na mabuti pa siguro ang iyong kalagayan dahil naririnig niya raw ang boses ng mga ito mula sa kanya panangruroonan, sinang-ayunan naman ito ng mga kasamahan nito. Pagkatapos tumalikod na ito at sinabi sa atin na nagsisimula na raw mag-alinlangan ang mga miyembro ng kanyang partido. Noong una raw nang simula sila umalis, mayroon daw silang 74 katao sa kanilang subjugation party, ngunit daw ngayon, 43 katao na lang ang natitira sa kanila. Kaya't dahil doon napangit-ngit na ito sa galit sa nangyari sa kanila. Napatiklop ito ng kanyang kamao, sa makatuwid na walan sila ng 31 na katao. Sa kasamaang palad 43 katao lang raw ang nakaligtas sa kanila. Na pinakita sa atin ang dahilan ng nangyari sa kanyang subjugation party na makikita ang mga kasamahan nito na pinapatay ng plant monster na walang magawa si Bern na hindi namlang daw nila nagawang protektahan ang kanilang 31 katao na kaalyado nila kahit na binigay ng lahat ng makakaya nila hindi pere nila nagawa ito. Dahil doon parang nawala na ito ng pag-asa, oo, ganoon lang daw nangyari ang lahat. Dahil doon napagpasyahan ng lahat ang kanilang sarili sa isang bagay na tulad nito na nangyari, masyadong na silang nalag-asa na kasamahan pagkatapos tumingala ito. Dahil ang lugar raw na ito ay isa sa 7 malevolent dungeons at tinatawag ito ang Core of the Ancient. Bigla naman siya tinawag na kanyang kasamahan at pagkatapos may tinuro ito kay Bern at sinabi na tumingin raw siya panda roon, tinignan naman ito niya na walang sinabi. Ang nakita ng kanyang kasamahan ay isang malaking pinto. Sinabi ni Bern sa kanyang pag-iisip na nakarating na rin daw sila sa wakas. Dahil raw ito ang katapusan ng dungeon, ang katapusan ng Core of the Ancient, nakarating raw sila sa finish line ng kanilang pakikipagsapalaran sa napakaraming sakripisyo. Pagpasok nga nila, hindi mabilang at hindi maisip na mga kayamanan ang nakaimbak dito, kung sila ay mapalad, ang lugar na ito ay maaari ring magkaroon ng pinakadakilang bunga ng sangkatauhan ang 36 na virtuous masterpieces. Pagkatapos nakakita sila ng isang trono ito daw ay hindi binanggit at ito rin ang lugar kung saan nagpapahinga ang boss ng dungeon. Pagkatapos bigla naman nagkaroon ng isang pagyanig ng dungeon, ikinabahala naman ito ni Bern. Kaya't sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na gumawa ng isang formation. Kaya't inutusan niya sila na ang mga eskrimador at mga may kalasag ay pumunta sa kanilang unahan at ang magician lumikha kayo ng liwanag dahil kailangan nating unahin ang ating vision, agad naman ito ginawa ng mga kasamahan ni Bern. Hindi katagalan dahan-dahan na huminto ang pagyanig ng dungeon. Nagtataka naman ang isang magician na tumingin sa itaas nila, nagsalita ang isa tumigil ang pagyanig hindi naman ito nang patuloy sa kanya pagsalita. Kaya't gumawa pa ito ng isa pang hugis bilog liwanag, pinaponte niya ito sa kanilang itaas na bahagi, at sinabihan nito ang kanyang mga kasamahan na panatilihin ang kanilang bantay. Sa hindi inaasahan nakita nila ang boss monster na tutalag ito, ikinagulat na patingin silang lahat sa natutalag na boss monster. Pagkatapos minulat nito ang kanyang mga mata at tumingin sa ginawa ng magician ng isang hugis bilog na liwanag, kaya't doon agad si Bern humanda sa mayayaring gawin ng boss monster na ito, gayunpaman napalaki ang mata nito sa nakita niya, na umatake na pala ang boss monster na ito sa kanila ng matutulis na bagay, hindi naman sila Bern makagalaw sa ginawa nito, gayunpaman pinilit niya na sinabi na tumakbo na raw silang lahat dahil raw ito ay imposible.
raw ito matalo nila. Pagkatapos ng pangyayari na iyon, may nangsalita na, kaya, upang ibuod ang sitwasyon, na makikita ang isang skeleton habang lumiliwanag ang kanyang mata sa dilim, pinagsasabihan nito ang kanyang kasamahan, na ang mga tao raw ay pumasok ng maramihan habang ito daw ay natutulog, at dahil nilabanan nito sila sa kabila ng iyong pagod, dahil doon marami na itong ginawa. Na makikita ang kanyang pinagsasabihan, at nang tanong ito sa Boss Monster, kung nakuha niya ba ito ng tama, hindi naman ito giniit ng Boss Monster, ang Boss Monster na ito ang ating bida. Nang saad nga ang bida, hinarap ang isang magkaaway ang dalawang magkaaway, parehong tao at ang kanyang pagkahapo, sa tala na iyon Patrick, hindi naman natuloy ang sinabi nito, dahil sa pagtingin nito sa skeleton na si Patrick. Dahil ng palabas ng maitim na mana si Patrick, pinapakalma naman siya nito, bilang tugon, paano daw siya makakalma, sa palagay ba ng bida ay mapapakalma siya sa ganitong sitwasyon. Nagalit na nga si Patrick habang tinuturo ang bida na, paano raw kaya ang isang taong dapat ay ang boss monster, ay nakaidlip, hanggang ang mga tao raw ay nasa harap niya na mismo. Dagdag pa nito paano raw ito gumagawa ng anumang lohikal na kahulugan, ang bida raw ay parang walang ingat na humikab sa harap ng mga taong iyon, dugtong pa nito, ito ba raw ay isang bagay ng pag-iisip. Kaya't napasigaw ito sa bida na ito ba ang pag-iisip ng bida. Kaya't lumingon si Patrick sa isa pang kasamahan nila na tinanong nito kung ano raw sa tingin ni Rene ang ginawa ng bida, bilang tugon, hindi niya raw alam ito. Seryoso na sabi nito, ngunit dinaig niya ang mga tao sa pamamagitan lamang ng paghikab nito. Dagdag pa nito, siya raw si Rene, ay nabigla raw siya muli sa kadakilaan ng kanyang Panginoong Swallow na ang ating bida. Habang pinagmamasdan niya ito wala na lang ito masabi, kaya't nainis na lang ito. Dahil doon nakalomet ang kanyang bungo, pagkatapos na paupo na lang ito ng dismayado, sa isip nito, na tama na raw ito, isuko na lang raw nila ang lahat. Pagkatapos sumigaw ito na sinabi na dahil ang dungeon na ito raw ay sira, nagsaad naman ang bida kay Patrick na wag daw siyang ganyan, tila, masama ito para sa kanyang mga buto kung nag-aalala ito ng labis. Pagkatapos na punta tayo sa labas ng dungeon, ang lugar na ito ay isa sa mga 7 malevolent dungeons, ang sangkatauhan raw ay hinuhusgahan na imposibleng salakayin ito, at tinatawag rin itong the core of the ancient. Ayon sa mga taong ito sinasabi na ang karamihan sa mga pagsalakay nila sa piitan ay nagtatapos sa mga taong ito bilang isang tagumpay. Dahil ang relasyon sa pagitan ng mga tao na maaaring umatake kung kailan nila gusto, at ang halimaw na dapat maging handa na ipagtanggol kahit kailan, ay hindi pantay, dahil doon ang digmaan ng mga tao at mga halimaw ng paulit-ulit ay nagreresulta lamang sa paghina ng mga dungeons. Gayunpaman, sa panahon raw kung kailan hindi mabilang ng mga dungeon ang sinalakay at nilikha, mayroong pagbubukod tangi sa mga dungeons na hindi maaaring salakayin ng sangkatauhan. Na makikita ang mga sandata ng mga tao ay nakabaon sa lupa, sabay rin pagsikat ng araw, nang papahiwatig ito na hindi kayang salakayin ng sangkatauhan, ang sinasabing dungeons na ito. Ang mga masasamang dungeons, o mas tumpak na tinatawag na ang T7 malevolent dungeons, ang 7 dungeons na ito ay pansamantalang inilagay sa hawak ng sangkatauhan at tinawag na imposibleng maalis ito. Gayunpaman, kahit na sa mga kilalang 7 malevolent dungeons, sa core of the ancient, ang pinakademonyo sa kanilang lahat ng mga dungeons, at mayroong ding mga halimaw ang nagtatanggol sa mga dungeons na ito. Makikita ang 3 pintuan, mayroong itong iba't ibang kulay, na kulay red, blue, at panghuli ay ang itim, at tinawag rin itong ang magkakaibang landas, at mayroong ding ito mga guardians, sila ang nagtatanggol sa 3 magkakaibang landas na ito. Ang red path patungo sa kaliwa ay ipinagtatanggol ng isang homunculus, tinatawag ito, ang Eblade Maid, na si Rene. Ang gitnang blue path ay ipinagtatanggol ng isang skeleton, tinatawag ito ang Death Knight, na si Patrick. At ang panghuli ay ang path patungo sa kanan na pinamumuguran ito ng dumi, walang natuklasang tumpak na impormasyon tungkol sa landas na ito, tinatawag ito ay isang hindi kilalang bilang ng mga tentacles. At ang nilalang na namamahala sa hindi maarok na fortress na ito, sa loob nitong fortress na ito may nakaupo sa kaniya trono ay ang ancient monster, siya ay inaalaya ng mga tagasunod nito ng mga pagkain, gayunpaman inatake siya ng mga taong gustong sumakop sa kanyang fortress. Ito ang isang sinaunang halimaw na lumilitaw sa unang pahina ng alamat ng imperyo, ang pangalan nitong ancient monster ay si Swallow. Pagkatapos sinara nito ang libro at sinabi na o kaya ito ay nakasulat sa libro.
Habang yakap ni Rene ang libro, sinabi nito na may pag-alala na pagkatapos raw magpakalat ng mga librong tulad nito sa mga taong inutusan ng kanyang Panginoong Swallow, tiyak raw na dadami ang bilang ng mga taong maghihimasok. Napansin naman ito ng bida sa pag-alala ni Rene kaya't hinimok niya ito mayroon raw ding kaalaman sa pagpapanatili ng mga dungeons at tinanong niya ito kung hindi ba alam ito ni Rene, dagdag pa nito kung palibutan daw nila ang kanilang sarili ng labis na misteryo ang kanilang pagkakilanlan, ay hindi man lang iisipin ng mga tao na pumasok dito. Dahil doon kailangan raw nilang magbigay ng kaunting impormasyon katulad nito upang magsimula silang mag-isip na alam na nila ang tungkol sa mga dungeons at mga bagay na ganyan. Tumatakbo sila na parang mga gamo-gamo sa apoy, hindi alam na higit sa kalahati ng impormasyon dito ay hindi totoo. Nasabi rin ng bida, kahit ganun pa rin, hindi niya raw inaasahan mula sa kanila na darating sa mga ganitong uri. Na makikita ang mga taong na pinatay ng bida, at ang tanong ito kung, sa mga 74 katao ba ang lahat na ito? Sinang-ayunan naman ito ni Rene, gayunpaman, ang karamihan sa kanilang mga kagamitan ay natunaw ng 116 na black tentacles, kaya hindi na sila magagamit na ito, ang mga magagamit pa rin ay medyo mahal, ngunit, nalulungkot na sinabi ni Rene na kung siya raw yun, maalagaan sana niya ito nang hindi nasisira ang mga kalakal na ito. Napansin naman ito ng bida, nalulungkot si Rene sa nangyari. Kaya't sinang-ayunan ito ng bida sa sinabi nito, pagkatapos na palibutan ng bida na itim na mana niya. Pagkatapos ng tipon ito sa isang lugar at naging hugis itim na bilog, habang pinagmamasdan ito ni Rene ang nangyayari sa bida. At makikita natin ang mata ng bida unting pagmulat ng kanyang mata, tila naging tao ang bida, sabay din paglabas ng kamay ng ating bida sa itim na mana, pagkatapos hinawakan ng bida ang ulo ni Rene, pagkatapos nagsaad ang bida sa nalulungkot na si Rene, na sigurado raw ang bida na magagawa ni Rene ito, masaya naman ito, na sinang-ayunan ni Rene, makikita si Patrick tila ay naiinggit. Kaya't sumingit ito sa kanila na sinabi na nagtitipon sila dito para sa isang pagpupulong, hindi ba, dagdag pa nito nagsama-sama ba raw sila para maglaro lang raw dito. Kaya bakit raw excited ang dalawang ito, natatawa na sinabi ni Patrick, napakatamis raw ng mood nito na kahit nakasama niyo ako ay maaaring magbigay kay Patrick ng isang lukab. Pero duda daw siya baka ngipin niya raw lang ang mabubulok, kaya ko mabubulok din ang natitirang bahagi ng aking bungo. Tsaka boss, kung pupunta ka sa polymorph, bakit hindi mo gawin ng maayos? Napansin mo ba na 6 na daliri ka nang tapikin mo si Rene ngayon lang? Pagkatapos tinignan ng bida ang kanyang kamay at sinabi, tama ka, mayroon talaga akong 6 na daliri. Nang saad naman si Patrick, gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon, mayroon kang higit sa 40 ngipin noon, kapag ngumiti ka, nanlalamig ako hanggang sa aking gulugod. Nang salita naman ang iinis na si Rene, Patrick, napakalakas ng tunog ng pangamo. Pagkatapos tinignan ni Patrick ang naiinis na si Rene at napasaad siya sa kanyang pag-iisip, kaya kung tiisin ang kalokohang ito, dapat na lang akong tumigil sa pagiging isang fucking guardians. Pagkalipas ng ilang sandali sinisimulan na ni Rene ang kanilang pagpupulong habang may hawak ng mga papel na sinabi nito na, pagkatapos ay makakarating si Rene sa pangunahing punto. Habang pinamahagi nito ang mga papel sa ating bida at kay Patrick, nang saad ito na, sigurado si Rene na alam na ninyong lahat, ngunit ang mga tao sa wakas ay nagsimulang dumaan sa tamang landas. Ang problema ay sa panahon ng prosesong iyon, 116 na itim na galame, na nagtanggol sa tamang landas, ay nakatanggap ng malalaking pinsala, ito ay nasa kritikal na kondisyon, ngunit, nagsalita naman ang hinahantok na bida na, well, huwag kang masyadong mag-alala, hindi biro ang pagbabagong buhay ng mga galame, maaari nating bantayan ito saglit at maghanap ng ibang tagapag-alaga kung hindi ito masyadong maganda. Tinanong na ni Patrick na, boss, kung ganoon, maaari ka bang maghanap ng 2 tagapag-alaga habang ikaw ay naroroon? Nagagalak na sinabi niya na, gusto ko na ring umalis, sinagot naman siya ng bida na, ano ang sinasabi mo, ikaw ang aking alipin habang buhay. Kaya doon natahimik si Patrick sa sinabi ng bida, dagdag pa ng bida na, anuman, ang mga tao ay magsisimulang tahakin lamang ang tamang landas ngayon. Nagmungkahi naman si Patrick na, baka gumagawa sila ng isa pang subjugation party habang nagsasalita kami. Nagsaad naman si Rene na, ang mga tao ngayon ay gumagamit ng mga spell ng komunikasyon upang magmensahe sa isa't isa, kaya't ang impormasyon tungkol sa tamang landas na binubuksan ay maaaring kumalat sa lahat ng dako. Pagkatapos hinampes ng bida ang kanilang lamesa na sinabi, sige, kung gayon.
Seryoso sinabi ng bida na, dapat din tayong lumikha ng angkop na kontra-diskarte, makinig kayong mabuti, magpapalit na tayo ng assignment. Ang una, ay si Renee, binabantayan mo ang pulang landas hanggang ngayon, di ba? Gusto kong tahakin mo ang nahawaang landas patungo sa ngayon. Ang subjugation party ay dadagsa doon sa pag-aakalang may pagbubukas, kaya kailangan ko lang kayo para protektahan ito, maaaring ipagtanggol ni Renee ang anumang bilang ng mga tao, Panginoong Swallow. At ang pulang landas na ipinagtatanggol ni Renee, gusto kong alagaan mo iyon, Patrick, ha? Ako, bakit? Ipinaliwanag ng bida na, kapag napagtanto ng mga tao na si Renee ay nasa nahawaang landas, sa halip, babaguhin nila ang kanilang direksyon sa Red Path, nandyan ka para ipagtanggol iyon, Patrick. Kumpiyansa na sinabi ng bida na, kung gagawin natin ito, magagawa nating ipagtanggol ito laban sa dalawang pag-atake, pinapahinto naman ni Patrick ang bida, pagkatapos tinanong ni Patrick ang bida na, ano ang iyong gagawin kung ang mga tao ay dumaan sa gitnang asul na landas, sa narinig ng bida na patulala na lang ang bida, pagkatapos ang tatlo na tahimik sa oras na iyon. Nang palusot naman ng bida na sinabi, wala tayong ibang pagpipilian, makakakuha lang sila ng direktang date sa akin. Nang saad naman si Patrick, anong klaseng kalokohan ang plano mong ito? Masaya naman si Rene sa mga plano ng bida at nang saad ito na, napaka-perpekto nito, Panginoong Swallow, sa isip naman ni Patrick na, hindi niya na raw alam. Pagkatapos, nagmungkahi si Rene na, parang ang pinaka-pinipilit na bagay ay inaalagaan, ngayon, ang tanging natitira ay upang mahawakan kung ano ang gagawin sa espadang iyon. Nagtanong naman ng bida kung ano raw na espada, sinagot naman ni Patrick ang tanong ng bida na, ang tinutukoy niya ay ang espada na ginamit ng pinuno ng subjugation party. Habang may hinahanap si Patrick ng espada sa mga bangkay ng mga tauhan ng subjugation party nang mungkahi siya na, hindi ako makapaniwala na gumagamit siya ng ganoong espada, nasabi rin ni Patrick na, ang mga taong dumating sa pagkakataong ito ay medyo malakas, nagtanong naman ang bida na, tulad ng sinabi ko, anong espada? Tumoga naman si Patrick na, sigurado akong narinig mo na rin ang tungkol dito, boss. Nakalipas ng sandali nahanap na ni Patrick ang espada. Pagkatapos agad hinawakan niya ito, agad sinubukan niya ito sa hangin, ito daw ang 36 na virtuous masterpieces, ang mga ito ay medyo sikat na sandata sa mga tao, nagsalita naman ang bida na, ang ilan sa kanila ay hindi talaga mga armas bagaman, anuman, sa tingin ko ito ang ika-14 at sa tingin ko ang pangalan nito ay Tanabella. Napahawak ang bida sa kanya ulo at sinabi na, naalala ko na ngayon, ang 36 Master Chefs o ano pa man ito, sa tingin ko mayroon pa tayong ilang katulad sa kanila sa imbakan. Sinabihan naman ni Patrick ang bida na, hindi raw ito Master Chefs, ito ay masterpieces. Nagsaad naman ng bida na, ang talam na ginagamit ni Rene na sandata ay isa rin sa 36 na masterpieces, sa sinabi ng bida napatingin naman ito sa sandata niya. Habang pinagmamasdan ng bida si Patrick na mamangha sa espada, nang salita ito na, ang mga tao sa pagkakataong ito ay may dalang magandang sandata, di ba? Nang tanong naman si Patrick sa bida na, ano ang dapat nating gawin dito, pagkatapos ng mungkahi siya na, kung ibibigay natin ito sa isa sa mga halimaw na malapit sa pasukan, mababawi lang ito, dugtong pa niya na, magiging mahirap para sa amin kung ang mga tao ay nakuha muli ito, hindi ba? Sa makatuwid, dapat ikaw ang kumuha nito, boss, gayon pa man tila gusto ni Patrick ang espada na ito, kaya't nang tanong ang bida kay Patrick na, kung hindi ka rin ba gumagamit ng espada, hindi ba pwedeng ito na lang ang gamitin mo? Nagtataka ng tanong si Patrick sa bida kung ano daw. Pagkatapos ng tanong ulit ito kung totoo ba, sumagot naman agad ang bida ito daw ay totoo. Nung narinig ni Patrick na totoo ito ng liwanag ang kanyang bungo, at nang salita ito na habang tumatawa na, pagkatapos ay sa palagay ko wala akong ibang pagpipilian, dahil ito ay, utos mo boss. Ito ang Core of the Ancient, isang lugar na may nakakatakot na homunculus maid, at isang death kite na nagpapalabas ng aura ng kamatayan, pati na rin, ang lugar kung saan naninirahan ang isang higanteng sinaunang halimaw, nagsalita naman ang bida sa mahinang boses na, simula nang ibigay ko sa iyo ang espadang iyon, gusto kong punitin mo iyong sulat ng pagbibitiw na itinago mo ang iyong ribcage, Patrick.